Hi everyone! Nung Sunday ganap to pero wala kaming ROTC kaya tara gawa na lang tayo ng potato long fries. Hindi nga to yung basta-basta lang na fries kaya tara alamin nyo kung paano. Naisipan ko nga gumawa ng potato long fries kasi medyo matagal-tagal na rin ang huli akong gumawa nito. Sa totoo lang, hindi ko na talaga matandaan kung kailan pa yun kasi nung pandemic pa yun. Kaya naman kakailangan nila natin dito ng mga patatas at babalatan nga lang natin yan isa-isa. Hirapan nga ako dyan magbalat kasi mapurol yung peeler kaya naman sila na lang daw yung magbabalat. At ito na nga siya, after mabalatan kaya naman kailangan na natin yan hugasan ng mabuti. Siyempre alisin na din yung mga black ng patatas. After naman nga mahugasan, kailangan naman natin yan i-cut into 4 pieces. Litan nga lang natin yan para madali nga siyang lumambot mamaya. O diba, ang dami pang kaekekan, pwede naman prituhin na lang talaga na parang fries. Sinadaan ko na nga lang yan sa transition para naman wag kayo maboring. Yun na nga, after natin mahiwa lahat, kailangan naman natin itong pakuluan. Pakuluan nga lang natin yan hanggang sa lumambot ang mga patatas na to. Pero tutusukin natin yan ng tinidor para malaman natin kung malambot na ba talaga or nagpapanggap lang siya. Kapag nasiguro nga natin na malambot na lahat, syempre hahanguin na natin yan dyan sa kahirapan. Ang laking pakinabang din pala nito nabili ko sa Lazada, murang-mura lang. Gusto nyo nga palamigin nyo muna bago nyo durugin pero hindi na kasi hindi na kami makapaghintay. Dudurugin nga lang natin yan dyan lahat kagaya ng ginawa niya sa puso mo. Kung meron kayong potato masher, yun yung gamitin nyo pandurog para mas madali. Pero kahit tinidor naman yung gamit ay madali lang din naman madurog. Nga napalambot naman na natin yung patatas kaya effortless na yan. Sure nyo pala na namash yun ng maayos para mamaya ay wala ng buo-buo pa. Okay na nga mag-add naman tayo dito ng salt and pepper. Bahala din pala kayo kung ano mga pampalasa na gusto nyong ilagay. Lagay din pala tayo dito ng 1 cup na cornstarch pero pa konti-unti lang. Para naman ma-mix natin ng maayos. Ito na nga yung sinasabi ko, mag-add naman ako ng 1/2 cup na cornstarch pa kaya bale 1 cup lahat. Akala nyo nga na sobra sa cornstarch, nagkakamali kayo dahil sakto lang yan. Naglagay naman ako ng konting breading mix kasi wala kaming chicken powder. Kung may available kayong chicken powder, yun yung ilagay nyo, and garlic powder and onion powder. Lalagay din pala ng tubig ay paunti-unti lang para wag masobrahan. After nga ng lahat-lahat, haluin lang natin yan ng maayos. Consistency nga ay dapat sakto lang, hindi malabno at hindi naman yung parang dough. Kaya sakto-sakto lang at malambot lang kagaya nito. Saan nga ay nahahawakan siya or nafuform siya. Shape siya, ganon. Alam ko naman na gets nyo na yun. Ano pala, ituturuan ko kayo na way kung paano siya lulutuin. Then nyo nga dyan gayahin yung ginagawa ko na nilagay ko sa plastic tapos ipapipe ko siya. At nga talaga isa piping bag para matigas yung pagka-plastic. So nga lang ay walang available kaya yan na lang yung substitute. Kasi na nga guys, bubutasan nyo lang yan ng konti tapos parang magpo-form na kayo na fries. Kung nyo siyang mahaba kaya nga potato long fries. Pero nakaka-stress tong strategy na to kasi ang nipis ng plastic. Then naman yung talagang kamay nyo yung gagamitin sa pag-form. Then pala guys, yung isa pang way na pagluluto nito. Ilagay ko nga lang yan dyan guys sa lagayan tapos ipa-flatten ko. Dapat nga hindi sobrang kapal at hindi din naman masyadong manipis. Diba guys, na ilang beses ko na to nagawa noon pa. Legit guys, lasa talaga siyang fries. Bukod doon, ang cute patingnan kasi ang hahaba. Kaya nga kung may mga patatas kayo dyan sa bahay nyo at nag-crave kayo sa fries, kayo na lang ang gumawa. Kasi nakaka-enjoy din naman gumawa lalo na kapag madami kayo nagtutulungan. Nakaka-enjoy talaga siya kahit nakakapagod. Ayan, gayahin nyo nga lang yan guys na fina-flatten ko siya dyan sa lagayan na rectangle. Gusto nyo nga na mas mahaba yung gagawin nyo, kayo na lang bahala mag-decide. Pala sa isang way na nakalagay sa plastic, pwede nyo na siya i-direct sa kawali. And kasi yung nakakita ko dati sa iba para less hassle. Kaso nga lang ayoko nun kasi nade-deform yung dulo niya. Kaya naman pinapahirapan ko na talaga yung sarili ko para lang maganda yung pagkaka-shape ng fries. Huwag nyo nga din tong merienda kasi magugustuhan nyo ng mga bata pati na din ng mga isip bata. At tingin ko rin ay pwede itong i-business kagaya ng ginawa ko noong pandemic. Lalagay ko nga lang yan sa mga plastic cup tapos tig pa 5 pesos lang kasi noon pa naman yun. So ngayon nga syempre nagmamahal na din kasi nagmamahal din yung mga bilihin. Kaya naman yung price ay magdedepende pa din sa kung magkano yung nabili nyo. And pala guys, yung mga sample na nagawa na namin. Good din pala nito shape na heart. And guys, kapag okay na kayo sa pagkaka-flatten ng mga potato natin, nahihiwain naman natin siya. Slice nga lang natin yan sa gusto nating nipis at kapal. Maglagay pala kayo ng parchment paper sa ilalim yan para hindi siya mahirap tanggalin. Kasi nahirapan kami sa pagtanggal yan kaya finorm na lang namin gamit yung kamay namin. May mga nagawa naman kami, ayan pinapakita ko sa inyo. Habang ang ginagawa pa nila yun, ako naman ay magpiprito na para mas madali. Yun nga lang yan guys, hindi naman required na madami talaga yung mantika. Yun naman yan guys, ang hahaba kasing haba na nang nasa kawali. I'm sure na hindi na kayo mabibitin dito at lasa din naman siyang fries. Naalala ko nga na uso to before nung pandemic. Tinry ko lang ulit kasi na-miss ko lang talaga to gawin. Masasabi ko nga na mas masarap yung mga nagagawa ko noon kesa dito. By the way guys, huwag nyo siyang pakasunugin kagaya niyan. Dapat yung color white pa din. Mas masarap kasi yun kahit malambot. At ito na pala guys yung finished product natin. Pwede nyo yan ibenta at lagyan ng cheese powder or kahit anong powder na gusto nyo. Dahil ko din pala gumawa ng ganito kalaki. Sobrang laki niyan guys. Sobrang laki at sobrang kapal. Hindi na kayo mabibitin sa gantong size. Ginawa ko nga lang yan sa natirang dough kasi napagod na kami. And yun, nakakabusog siya. Ito na nga ating finished product. Doon yung nga ilagyan ng cheese powder pero kami hindi na naglagay. Hindi yan idip sa ketchup mayo pero mayo lang yung sa amin. Hanggang dito na lang. Kung nakaabot ka dito sa last part, thank you so much for watching. See you on my next mini vlog.